Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Hello, December 1, Lunes na araw. Ayan, for today's video guys. At tapos na po tayong na-stress. Tapos ayan, naisipan ko na lang po magluto ng kamuti, gagatain, parang puya sa waray. Wala tayong upload kahapon na naman dahil na-busy po tayo. Kasi ayan, nagpalit po tayo ng mga kortina dito sa bahay. Tapos, syempre, nagpalit po tayo. Nakagababad po yung tinanggal natin na kortina. Na ngayon naman is haharapin natin. Yan, nagpupuya po tayo. Yung puya natin, yung timpla is asin at saka asukal. Hindi po yan nilalagyan ng sago or tapioca kasi puya lang. Yung Bisaya po na hindi Bisaya, waray po nakaluto, waray-waray. Yan po yung nakagisna namin noon, puya. Pag walang ulam, nagpupuya po yung lolo namin para po magkaroon po kami ng ulam. Kasi may naghatid na naman sa atin kahapon ng 3 kilong kamuti, kaya ayan, naisipan kong magpuya guys, para po kaparis sa bahaw. May ano na po yan, asin, asukal na nilagay ko. Yan lang po. Pag puya po talaga, iba sa luto sa binignit or ginatan sa amin. Yung ginatan, halo-halo yun. Yung binignit, yun nga, binignit, halo-halo yun. May kamuting kahoy, tapos may saging, tapos may gabi or karlang. Yun, kaya kinakailangan na lagyan ng sago or tapioca or malagkit na bigas. Yun po. Pero yung puya, simple lang. Yan lang. 3 lang po yung timpla, asin, asukal at saka nilog. Parang minatamis. Pero nasa sa pagluluto lang po yan kung gusto special na kaluto or masarap. Pero kahit ganito lang, masarap po yan. Lalo na po pag malamig. Yan, parang namumuka na po yung kamuti. Pero kailangan po natin pabukain po yung iba. Tapos medyo malapit na po yung sabaw. Tapos syempre, meron po tayo dyan na last na ilalagay yung kakanggata. Ayan. Samantala po is nandito naman po tayo nagkakape. Yung oras po guys is alas 10 na, nagkakape pa lang po tayo. Pero maga pa po akong magising. Maga pa tayo naglakad-lakad. Nakaabot na po tayo ng Damulog. Tapos yun, balik kami dito mga alas 8:30 dahil may practice po si Crislin at saka si Sansan. Papalapit na po yung municipal meet nila, December 12. So, ngayong week is araw-araw po silang may practice na yun. Umpisa nila alas 9 hanggang alas 6 yata ng gabi. Holding po. Napakaganda po ng ano nila, costume. Sana manalo po sila. Higupin muna natin yung kape natin guys dahil mainit. Hindi pala higupin, kukutsarain pala, kukutsarain. Baka mayroon naman pong magsabi dyan na yung kape hindi po kinukutsara, hinihigop. Mainit pa kasi, syempre kailangan pang kutsarain. Bago po ako minom ng kape, tinikman ko muna yung puya ko na linuluto. Kasi nag-iiba yung lasa pag kapag kape na tayo, hindi natin natitimpla. Baka pag tikim natin sa puya natin, medyo matabang, yung pala is matamis na. So ayan yung kortina natin guys, pang Paskong-Pasko na. Yung kortina namin yan nung last year, in-order po yan ni Mama Walin. Ayun, kinabit ko kahapon kasi sabi ko December 1 bukas na, ngayon na nakakortina na po kami ng
Santa Claus. Pinalitan ko po lahat. Tapos yung kinuha natin na kortina, yun nakababad po siya. Tapos yun po yung haharapin natin ngayon. Lalaban na naman po tayo, maglalaba. At medyo makulimlim po yung panahon. Luto na yung kamuti. Pinili ko po yung malaki na kamuti. Tapos hiniwa-hiwa ko. Tapos meron pa tayong natira. Siguro mga 1 kilo pa yun. Yung maliit. Yung gagawin naman natin doon is yung niluluto lang sa tubig, lalaga lang laga. Tapos paparisan po ng ginamos. Tapos yan, ilagay na po natin yung kakang gata natin. Kasi yung mga bata maingay na. Pero kumain na sila kasi yung ulam nila kagabi tinulang manok. Na hindi naman po ako kumain. Kasi parang napagod po tayo. Hindi tayo nakaramdam ng gutom. So, natulog na lang tayo. Tapos nagsaing po ako kaninang umaga na yun na lang po yung natira. Ayan. Kasi kumain na si Papa Beats, kumain na si Sansan, kumain na si Kerslyn. Kasi yun po, may practice yung dalawa. Tayin lang po natin na kumulo siya mga 5 minutes. Tapos patayin na po natin yung apoy. Tapos yan, pwede na po yung kainin. Yan. Yan po yung puya. Puya sa waray-waray. Hindi na po kinakailangan na lagyan ng sago, tapioca, ganun. Kasi iba po yung puya sa binignit. Tapos yung tatay namin, nagluluto din po siya ng ganito, yung buo na kamuti, yung katamtaman lang po yung laki, yung lulo namin. Sa umaga, yung pinapakain po sa amin yung tabudlo. Tabudlo na kamuti. Sa waray yun, tabudlo. Hindi ko alam po sa Tagalog. Tabudlo naman, ganito din. Tinuluto, maraming sabaw, inaasinan lang, tapos nilalagyan po ng tanglad. Lemongrass, ganun. Ang sarap ng namin higop doon. Tapos lumalabas talaga yung pawis namin sa umagang-umaga. Yun po yung pinaka-breakfast po namin. Sabi ng lolo namin is panghimasma. Yun po yung nakasanayan namin kainin noong mga bata pa po kami. Linulutuan po kami ng lolo namin ng tabudlo na kamuti, asin lang at saka tanglad, lemongrass. Yun, sarap na namin humigop nun kahit walang kanin. Tabudlo lang na kamuti. Lumalabas talaga yung pawis namin nung mga bata pa kami. Masarap. Try nyo lang po. Hindi pa ako nagluto. Hindi pa ako nagtry na magluto ng tabudlo na kamuti. Nilalagyan lang ng tanglad, inaasinan. Kasi baka hindi po kumain yung mga bata. Sabihin, yung pinagluluto ko. Ganon. Tapos, nalala ko din po pag nagsaing yung lolo namin or lola, yung kaldero namin linalagyan po sa ilalim ng dahon ng saging. Tapos yung bigas hinahaluan din ng kamuti. Yun po, pag nagsasaing yung lolo namin at saka lula, kung sila po yung nagluluto ng kanin, may halong kamuti. Ang sarap. Tapos, ulam namin is niyog. Kinayod na niyog. Na tinatoppings po sa kanin. Yan, masarap na pagkain na namin yun. Pero ngayon, iwan ko, papagtawanan lang po ako. Kahapon, nabisi talaga tayo dahil pagkagising po natin. Naglaba muna tayo, Pagkatapos natin maglaba, so yun, habang tulog pa sila, naglaba po tayo. Pagkatapos natin maglaba, yun po yung sinunod ko.
kunin yung mga kurtina, magpalit. Pagkatapos naman is magbabad na. Sa ngayon nga, yun po yung mix skid natin na routine. Tapos yun, kahapon din kasi yung mga box na lalagyan po ng mga damit is nandito sa harap ng dahilan sa paglindol at sa pagbagyo. Inano ko po, pinalitan ko po yung vlog natin dahil maingay si Papa Bits. Ayan, naluto na po yung puya natin. So, siyempre, kakain na po kami. Yan po yung ulam namin. Ayan po si Sia at saka si Pinsoy. Nagmumukbang na po sila. Mukbang tayo, guys! Yan, sinabaw natin po yung puya. Puya lang po yung inano ni Sia at saka ni Pinsoy. Yung sa atin is inulam po natin. Lapit na pong mag alas 11. Hihigop ni Pinsoy. Yep. Damat sabaw. Lulumot na ta kamo. Si Duday kausap ni Papa niya. Namamasko na. Madak paggabi madak naman. Ubus. Ubus. Kuha pa. Oo. Ada, damat sabaw. Kay kang papa nga ni ito nga imo. Ingin aro. Yung sa atin talaga. Ayan, inulam natin. Inulam. Yan po. Kain muna tayo, kain. Hinihigop pa ni Pinsoy. Nakakaon malalim ito. Ha? Ngayon lang daw po siya nakakain ng ganyan. Kung nga nigiyap. Sarap, guys. Sarap daw. Mas masarap pa yan kung lagyan mo ng kanin. Sasabawan mo yung kanin. Tapos na, guys. Tapos na daw siya. Guys, natapos din tayong maglaba ng mga kortina. Yan po. Sinilong ko lang kasi makulimlim po yung panahon. Oras natin is 1:30. Ayan po, dito lang sila. Tapos si Ronald at saka ni Papa Bits, at si Papa Bits, ayun, umalis. Ihahatid si Ronald kasi babalik na naman po sa trabaho. So, ayan, meron naman po tayong tupiin. Ayan. Nagluto muna si Ronald ng tanghalian bago po umalis. Pero kumain, sinala lang po yung kumain dahil kumain naman po tayo kanina ng puya. At saka ayan, medyo nagagamit na naman po ni Papa Bits yung upuan dito sa likod. Tambayan niya, nahihiga dahil yun nga yung box nandito na.
i-final ko po dito. Si Ate Sexy, bumili po ng box para lalagyan ng damit ni Pinsoy. Yan ang laki. So, pinalitan lang muna natin sa maliit na box ito. Dito ko nilagay po yung damit ni Pinsoy kasi medyo dumadami na po yung damit ni Pinsoy. Hindi na po kasya sa bag. So, ayan, pinalitan po natin sa bagong box ni Ate Sexy. Tingnan nyo naman yung diferensya. Sabi ko kay Ate Sexy, yung ganito lang kalaki. Huwag yung, yung masyadong malaki kasi, puno na po yung bahay namin dito. Maliit lang yung space. Tapos, ayan po yung mga box. Ang nangyari po, yung mga boxes nandito na sa labas sa likod, hindi na po sa mga kwarto-kwarto dahil sumisikip po yung kwarto. Yung dalawang box na yan, mga damit ko yan. Tapos dito naman kay Jing, yung nandito po sa maliit na box kay Jing. So pinalit natin dahil yung ibang mga gamit ko na hindi na napapasok, yan dito tuwalya, tapos yung mga kortina na nilabhan ko. Pag natuyo, ipapasok din po natin dyan, ilalagay. Kasi kung yung Durabox, manipis kasi yung mga Durabox ngayon, hindi maganda po yung quality. Madali lang po masira. Kaya, ito po yung sinasabi ko na Yero, may sobra kasi, 3 ito, tas may kalahati, hindi pa po na ni Papa Beats kung para saan kasi ito dapat doon sa tumutulo. Iwan ko, inilagay lang muna niya dito dahil nga ngayong December na tipon-tipon po kami sa New Year, so, siguro sa New Year baka po magpunta po yung mga taga-Tacloban dito. Inano po dito ni Papa Beats, reserve para maging kwarto muna. Tapos dyan, lalagyan po natin ng kortina para hindi po maging masilaw dito sa loob. Ayan, madilim po yung langit kasi akmang uulan po. Tapos, ayan, yung electric pan, umalis si Papa Beats, hindi pinatay. Tapos ito po yung problema ko naman, parang yung mga hinangir ko para po maluwag din po dito yung paningin. So, lagay ko siguro dito sa likod para hindi siya masyadong makita. Tas aanuhan lang natin, tatabunan. Mga uniform kasi ito ng mga bata. Mga panlakad na pantalon, bestida. Tas yan po yung unang uniform ng DLBC ni Sansan. Pati yung natin tindahan, ayan, mga hinangir na po yung mga damit po yan ni Creslin lahat. Yung ginagamit niya pang practice. Yan, mga leggings po yan. Dami pong niyang leggings. Yung iba dyan, binili ko sa ukay-ukay. Yung iba, in-order ni Mamawalin. Kasi yan, mga ito lang po yung hindi ukay-ukay, 2. Tapos yan, mga ukay-ukay po yung iba dyan. Tapos nandito na naman po yung bago nating tupiin. At syempre, yung kalendaryo natin, inilagay na po natin dito ng December. Kinuha ko na po yung buwan ng November kasi December 1 na po ngayon. Yan. Tapos tahimik po yung bahay dahil pinatulog natin yung 2. Tapos si Christian, kararating lang po, galing doon sa practice nila Creslin dahil whole day po sila ngayon dahil magiging na po sila sa practice. Parang rehearsal na dahil lapit na po yung municipal meet. Yun, na na po sila. At kahapon talaga hindi tayo nakapag-content. Focus muna ako sa routine natin dahil yun, nagpalit po tayo ng kurtina at parang umaambon na po. Dilim yung bahay. Pero meron naman po akong bagong in-order na kurtina. Iwan ko lang po kung maganda po sa personal kasi sa
ano sa online is maganda. Ayun, umulan na nga, maabutan si Papa Beach. So ngayon, nawala naman si Ronald dito, pabalik na naman sa trabaho niya. Yung mangyayari po, lilipat naman po si Papa Beach doon sa kwarto. Siya naman po yung pipisto. Yan, madilim po yung kabahayan kasi yung kortina natin is green. Tapos, natabunan na po yung mga sliding. Parang dumilim po. Meron po akong in-order na cortina, yung printed po siya. Pula naman, pula. Ewan ko lang kung ano po yung hitsura pag dumating. Sangdusina po siya. Parang 600 something or mga 700 sangdusina. Yan, nandito na si Papa Beach kasi dyan lang po sa yan, lumakas ng ulan. Kaya syempre, mayroon po tayong hugasan dito dahil kumain ulit yung mga bata. Kasi yung tuya natin, kunti na lang. Kasi ito po yung linuto ni Ronald na ulam, sardinas itlog, tapos pancit canton. Yan, umulan na guys. Umulan na. Iuusog natin yung ano dahil tumutulo dito. Ano tayo ng panangga ng tulo. Biglang lang. May labahan na naiwan si Ronald. Hindi ko pa naman tinapon yung sinabon ko. So, lalaban na lang natin. Ulan na po. Pag umuulan guys, yung panahon na ito, pag umulan, malakas talaga. Malakas po siya. Para kung yung langit is nalinisan, na kung umuulan, ulan talaga. Tapos, ayan po, yung hindi na tayo maulanan dito pag naglaba kasi lalagyan na po ng bubong dyan. Check natin po dito sa likod kung ano po yung sitwasyon. Yan. Hindi pa napalitan yung yero kaya may mga payong po na inilagay ko dyan. Tingnan nyo naman. Para lang hindi tumulo. Papunta dito sa loob. At hindi mabasa. Yan. Tingnan nyo. Kasi ano na po yung yero dyan. Bulok na. Nabutas na po siya. Tapos dito naman, ayan. Hindi naman po pumapasok yung ulan dito pag yung hangin hindi papunta dito. Kung ganyan lang, straight lang po yung paulan, okay lang po siya. Safe po yung ano natin. Box dito. Safe. Hindi po nababasa.
ano lang dito, masilaw. Ayan. Dadalhin na ni Papa Bits yung ano niya, unang gumot dun sa loob. Bakwit naman po siya, bakwit. Pero pag dumadating na si Ronald umuwi, balik siya po dito sa labas. Dito po siya nakahiga with projector. Dito po yung hinaharap yung projector. Kasi yung projector namin is nandyan. Yan po. Nakasit po dyan yung projector. Dyan po nakaharap. Tapos, yan, magtutupi po tayo. Magtutupi. Naging budiga na po yung tindahan natin. Tingin pala si Creslin sa atin, nandyan sa salamin ni Ismail. Tumila na po yung ulan, tas nalaban na po natin yung iniwang labahin ni Ronald. Tapos ayan, papasok po tayo para po maghugas. Nandoon na sa room si Papa Bits, sarado na. Maghugas muna tayo, tapos i-snack tayo ng niluto nating puya. Snack ulit bago magtupiin ng mga tupiin. Kinainan po ito ni Pinsoy at saka ni Sia at saka ni Papa Bits ngayon. Mula pagkagising ng umaga, ito pa rin po tayo. Para lang po kasing may klase. Nang dahilan sa kasali si Sansan at saka ni Creslin sa DLBC at saka DLC. Si Creslin DLC, si Sansan DLBC. Pero pag natapos na po yan, wala nang activities. So maghihintay na sa January na mag-resume na po yung office. Haka-haka nga ngayong araw dapat Lunes sabi mag-office parang alanganin na po kasi December 1, tapos ayan meron pang naharap na activities ng CIS para competition. So busy pa yung mga bata na kasali, magiging absent, pero exempted naman po sila Creslin. Wala nang hindi pa naglilindol or nagbabagyo, naka-exempted na po sila. Pero ganun pa rin, meron po silang inansiran, parang module na rin po sila, binibigyan sila ng istadihan nila, tapos test paper din na magiging examen nila. Exempted lang po sila sa face to face noong hindi pa naglilindol. Ngayon lahat
na-exempted kasi hindi pa nagklase mula nang maglindol ng September 30. Tas ngayon parang alanganin na po magklase na sila, mag face to face dahil December na. Tapos yun, module nga sila na ngayong namang araw is pasana ng module, tas kukuha na naman po ng bago. Na yun si Christian po yung nagpunta doon sa eskwelahan habang po tayo is inasikaso natin si Christine. Siya po yung nagpasa, siya po yung nanguha. So ngayon naman may panibago na naman po tayong istadihan at aansiran. Napagpawisan na po tayo guys. So yan, pinandar po natin yung ceiling fan. Baka narinig nyo yung ingay ng ceiling fan. Pasensya na po kasi mainit. Tapos ayan, mag-ano po tayo dito. Mag-umpisa na naman po tayo magtupi. Yun lang naman po yung ano natin. Routine, pabalik-balik. Kung hintayin pa natin ito na dumami, magtambak, tayo pa rin naman po yung gagawa. So kaya ginagawa natin step by step. At ito pala, ano po ito ni Sansa, papasok ko pa doon sa loob. Yung mga t-shirt niya hindi ko po tinutupi, talagang nakahanger lang po yung mga niya t-shirt. Parang ukay-ukay yung kwarto niya. Ayun, si Papa Bits stipot na naman sa room. Tayo, gusto man natin humiga or matulog, hindi po pwede. Kasi yun nga, iniisip natin yung mga gawain natin. Yun nga, si Pinsoy at saka si Sia naglalaro. Iiyak si Sia, maingay si Pinsoy, o si Papa Bits saway ng saway kanina. Kaya na udlot po yung pag-vlog natin dahil nag-vlog po ako. Si Papa Bits naman sumasabay sa ingay. Kaya pinatay ko muna. Wala naman sounds. Ayun, nakikisabay naman po siya sa pagsaway sa mga bata. Yayaw-yaw. Yun nga, sabi ko sa kanila, wala kayong yung salita ko, ano yan, pangkalahatan, hindi lang sa bata. Sabi ko, wala kayong mga trabaho, matulog kayo. Kasi ako, gusto ko rin mahiga or matulog, hindi ko magawa. Kasi yun nga, meron pa akong iniisip na trabahoin. Kung ako lang po yung walang trabaho, hindi nyo po ako makikita sa labas. Mahihiga ako. Kahit hindi ako makatulog, mahihiga ako, magpapahinga. Kung wala po akong dapat gawin, meron naman akong gagawin. So hindi natin nakukuha mag-relax, mahiga, o gusto man matulog, mahiga man tayo na hindi pa natin nagtatrabaho yung trabahoin natin, ganun pa rin, hindi tayo makakatulog. Kasi iniisip natin yung yung gawain natin na nakarelax tayo ngayon, tapos pagka maya-maya kikilos naman, di ba mga kananay? Sa umaga naman magigising tayo, yun, kunwari tayo ng cellphone nakahawak, scroll, pero yung isip natin, sabihin natin na pagbangon ko ngayon, maglilinis, magwawalis, maglilinis ng lababo, kung may hugasan, kasi isa pa yan, matutulog ako, walang hugasan, walang mga baso dyan, wala. Pagka umaga, maraming baso nakahilira dyan. Sasabi ko, nagparty ba kayo kagabi? Ba't maraming baso na hugasin? Lalong-lalo na kagabi, nagtagay-tagay si Papa Bits at saka si Christian. Yun, bibili ng coke.
iinom. Kaya sa isang baso. Hindi naman lang anuhan. Waswasan na lang dyan. Kasi balik sa lagayan. Wala, nandyan. Nakailira. Yan po yung una nating ginagawa pagkagising. Mga hugasin. Bago po tayo makagkape. Tapos yung linabhan ko naman na kurtina kanina na kagabi ba nakababad. Kaya madali ng kuskusin. Hindi naman pwedeng i-washing kasi nagraran kaya ninanumano natin. Nakuhugot yung mga pinanchilyo. Dalawa, hindi pa yan nakaligo si at saka si Pinsoy kasi si Pinsoy na oras naligo kagabi dahil busy po siya sa kalalaro. Naliligo lang yan oras na ng pagtulog. Tapos yung magigising mga alas 9, alas 10. So natatamad pang maligo hanggang sa papatulogin sa tanghali. Maya pagkagising niyan maglalaro pa saka pa maliligo kasi sabi niya hindi muna ako maliligo para po ako makalabas dahil sabi ko sa kanila pag isang bata maligo na hindi yan ibig sabihin naligo ka na lalabas ka tapos makikipaglaro ka na dyan ikot-ikot sa kaniyugan dyan. Sabi ko sa kanila, yung naliligo na puroko sa loob ng bahay. Hindi na nagaano ng mga dumi dyan. Mga marurumi, hindi na nagkakaukaw. Kaya kung nandito si Dadan, yan, nandyan sila sa tatlo. Nagaano-anuhan sila ng buhangin. Sabi ko sa kanila, wag nyo paanuhin si Dadan na ganyan po yung nilalaro nyo. Ano kayo ng buhangin kasi pag tulog pa sila si Dadan nandito na pareho kanina nakatawa po ko kay Dadan maaga pa mga alas 6 pa lang tinitingnan ko po siya sarado pa yung gate tapos ako naman po nagtatago dito pero nakikita ko po siya sa sliding door yun pala nakikita po niya ako sa sliding door. Sabi niya, padak, kasi padak imbis na mamadaks. Inaano na lang po niya, sino-shortcut yung pabits at sa padaks yung ano niya, padaks. Sabi ko, binuksan ko, tapos sabi ko, natutulog pa sila natutulog pa. Sarado pa yung mga pinto. Ang Pinsoy naman, binuksan, nagising. Sabi ko siya, balik pagtulog. Sinabihan ko si Pinsoy, balik ka sa pagtulog. Yun, bumalik siya sa pagtulog si Pinsoy. Nakatulog pa. Tapos sabi ko kay Dandan, so Dan, punta ka muna doon kay Mimi. Kasi tulog pa sila. Hindi naman po nagpunta doon kay Mimi. Umuwi na lang po siya. Dala-dala po yung ano niya, truck-truckan na di-remote. Umuwi po sa kanila. Tapos umalis kami ni Papa Bits. Pagdating namin nandyan na naman siya sa labas, may dalang gunting tapos walang chinilas. Sabi ko, Dan, anong ginagawa mo dyan, Dan? Marumi. Tapos timing naman tinatawag po siya ni Madam kasi minsan nakwento po ni Madam sa akin gusto daw ni Dandan makiglablab sa kanya. Ya mama, lablab. Nagpapadidi si Madam. Sabi ni Madam, Dan, paano tayo maglalablab? Maingay ka. Tapos inaano mo si Bibi. Hindi ka muna papadidihin, papatulugin natin para na tayo maglablab. Anong sagot ni Dadan daw? Sabi daw ni Dadan, bahala ka dyan. Bahala ka dida mama. Punta ko kay Padaks. Yun nga, nagpunta siya dito. Tatawa na lang si Madam.
Bahala ka kuno dyan, bahala ka mama, punta ko kay Padax. Dito siya. Ngayon siguro pinatutulog din ni madam, kasi hindi ko na pinapapunta doon kila madam yung dalawa, kasi sabi ko huwag na kayong magpunta-punta doon kay madam kasi may bibi na sila. Tapos kailangan ni madam yung tahimik, walang maingay para yung bibi tutulog. So yan, hindi na sila nakakapunta doon kasi dati doon sila naglalaro. Kahit sila mag-ingay, wala pa naman baby, laro-laro sila ni Dandan, okay lang. Ngayon hindi na pwede. Nunahan ko sila, hindi ko sila pinapapunta doon. Sabi ko, hindi na katulad noon na pwede kayong maglaro doon maghapon na maingay. Ngayon hindi na pwede. So yun, si Dandan syempre bata, naghahanap ng kalaro, siya yung nagpupunta dito. Minsan yung dala baril-barilan, tapos yung maglalaro sila ng baril-barilan na siya palagi yung bida. Sasabihin niya pag binabaril na ni Dandan si Pinsoy at saka siya na hindi pa nag-aarting, patay na sila, sasabihin ni Dandan, patay na ka. Tapos pag hindi sila sumusunod yun, maingay na iiyak si Dandan, patay na ka. Sabi, maingay na si Dandan, maingay. Kasi gusto niya, pag barilin niya si Dandan at saka siya, magpapatay-patayan na. Hindi naman po sumusunod yung dalawa. Yun, maingay, umiiyak. Tapos syempre madidinig ni Srigan, tutawagin, Dan, ali. Sasabihin niya, Pinsoy, away, dili, patay. Mga ano po yung kalaro dito, mga wais din na ano lang po nila yung isa, ginujuk-juk. Tas doon din kila Mimi, hindi ko rin sila pinakapunta na doon kasi pag ganitong oras gustong mag-relax din si Mimi at saka yung mga sawa. At saka hindi naman sila sanay doon na maingay dahil isa lang po yung anak nila. Hindi naman na hindi makapunta doon yung tatlo ko dito kasi pinupuntahan naman po dito na ang anak nila. Iniimbitahan na, halika doon sa bahay, laro tayo, pero pinagsasabihan ko na sila na huwag kayong pupunta doon kasi sa mga ganitong oras gusto nilang matulog, gusto nilang mag-relax. Huwag kayong magpupunta doon. Kaya yung ginagawa na lang po, na lang yung nagpupunta dito, si Joaquin na. Tapos dyan lang sila sa labas naglalaro. Sabi ko, huwag kayong pupunta doon sa inyo kasi minsan umuwi sila, sila Crislin. Sabi niya, pinagalitan daw si Joaquin ng mama, dahil maingay daw. Kasi naman itong dalawa, nag-aaway doon sa loob, si Pinsoy at saka si Sia. Walang oras na hindi mag-aaway sila. So yung pinagalitan si Joaquin. Ano lang po yung parinig lang yung na pinagagalitan. Siyempre ikaw, mindset. Pag nakarinig ka ng ganyan, pareho naman ako doon sa Compostela. Pag nandoon ako kami sa Compostela kasama si Pinsoy, meron po siya doon kaibigan na pinapapasok talaga, tapos pinapaano sa computer, sasabihin pa, sige, pili ka lang dyan, kung ang panonoorin. Hindi naman po makasaway si Jing. So pag naabutan ko, nandun sila sa loob, na galing kami sa merkado, yun, si Pinsoy, pinapapasok niya. Pag naabutan ko yun, sinasabi ko, patayin mo yan, patayin niya. Pero yung salita ko, waray, patayin mo yan, Pinsoy, patayin. Gawa yung parang pinagagalitan ko si Pinsoy. O pag pinapatay na po yung computer, tapos lalabas na si Pinsoy, nakatin na niya sa labas. Sabi ko, sunodan, hindi mo napapasukin yan. Napapasukin yan dito kasi itong bahay ni Tito Jing, hindi ito laruan ha. Hindi ito playground, hindi laruan ng mga bata. Maglalaro kayo doon kayo sa labas. Sabi ko, ikaw nagdadala ka pa ng mga barkada dito. Parang ganun.
Kasi nakakaintindi po ako. Kakaintindi po ako sa merong maingay. Yan. Tapos na naman tayo magtupi. So, bali, ano na naman po natin ito sa may mga damitan. Lapit na pong maghapon na naman guys. Problema naman po yung ulam sa panihapon. Oh my gosh. Yung mga damit ko is nandito na sa labas. Yan. Nakaano na po yung mga gamit ko dito. Kulang na lang po yan ilagay sa sako. Snack time sa sabaw ng puya. Tingnan niyo si Sia. Nawalan na po ng laman. Sabaw yung natira. Yung sa akin naman, ayan. Paskong Pasko na sa kabilang kalye. Jingle bells na yung tugtog. Burot kayo, makapa kami. Tanon. Yan, hinuli nila yung kanin. Tas yung sardinas na may itlog. Tapos yan, maliligo na ha. Hapon na. Kasi wala pa kami niligo guys. Mama yung Bye guys. Bye guys. Bye guys. Comment na kayo sa comment section ng madam. Thank you for watching.